Usually talaga, sabi nga ni Sir Henry Murato, OMG! usually ang mga mareklamo na komento niya, yung mga hindi mga taga-Canada. Shoutout kay Sir Henry Murato, lagi ako nakaantabay din sa kanyang mga vlog. Kasi ang mga vlogs niya about sa Canada life is more on straightforward. Kususangpu. Kastusa. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apakah Barma? हाय alhamdulillah baik. Assalamualaikum Ahmad. Ay, wah, panalo ba naman na yes. Topic natin papunta ng Canada at meron tayong ditong magandang usapan ito dito sa comment section. Dito sa comment section ko merong rambulan. merong nagkabigayan lang ng komento, nagpalitan ng komento. Sabi ni Sir na Noli Canlas, mahirap manirahan dyan sa Canada, mahal lahat. OMG! Siguro si Sir Noli ex OFW din to or dating taga Canada, di ko sure. Tapos nag-reply din si Sir Randy Bolaños 5977. Ang reply ni Sir Randy, depende pag mapili sa trabaho. Mostly yung mga may magandang trabaho dyan sa Pinas at other country ang nahihirapan dito. Si Sir Randy nasa Canada na to, andun siya. Kaya kung magaganda na work nyo dyan, siguro sa Pinas, dyan na lang kayo sa mga lugar nyo or sa ibang bansa siguro, sa ibang yung OFW man to si Sir Noli. Sabi ni Sir Randy, dyan na lang kayo sa lugar nyo mag-work para di kayo magsisi. Tama yun, wag na pumunta dito, kami na lang dito. Ayos. Hinigyan ka agad ng tuldo ko ng tok-tok. Ngayon ang feedback ko dito, ang appreciative feedback to ko kasi unang-una hindi natin alam kung si Sir Noli is ex-Canada or galing ng Canada o kung asan man siya. Mahirap manirahan dyan, sabi niya, sa Canada, mahal lahat. Ibig sabihin, given na andun siya, na-experience na niya. Ngayon ako bilang aplikante papunta ron, hindi ako siguro maapektuhan ng negatibong komento kasi wala na na-spend ko na yung oras ko, nag-invest na ako ng time, ng financial syempre. At sabi din ni Sir Randy, usually talaga, sabi nga ni Sir Henry Murato, usually ang mga mareklamo na komento niya, yung mga hindi mga taga-Canada. Shoutout kay Sir Henry Murato, lagi ako nakaantabay din sa kanyang mga vlog kasi ang mga vlogs niya about sa Canada life is more on straightforward talaga siya, si Sir Henry Murato. Ang sabi niya yung mga mareklamo yung mga hindi taga-Canada. Kasi ito si Randy Bolaños, of course andun siya kaya nagkaroon siya ng defense mechanism na kung okay daw yung trabaho ng isang tao sa isang bansa o sa trabaho niya, wag na lang aalis. Sila na lang doon kasi si Sir Randy siguro okay din ang buhay doon sa Canada, Ngayon ako bilang aplikante wala akong no comment ako, zip mode ako kasi unang-una hindi pa ako nakakatikim ng unang yapak sa Canada. Yan. Tapos kung sakaling andun din ako at kung ano yung ma-experience ko, halimbawa nagka-experience ako ng mga negative na mga sitwasyones, nagkaroon ako ng experience ng racial discrimination, nagkaroon ako ng experience ng society cultural shock, yan, nagkaroon ako ng cultural shock. Hindi ako magdadalawang isip na mag-share kasi ang habol ko kasi is yung ma-educate yung tao about sa anong klase meron talaga doon. Hindi tayo pwede magkaroon ng hindi tayo pwede lagi mag-inject ng
ng mga positive insights na maganda, na puro maganda, na dito sa mga Canada lahat dito maganda. Hindi ganoon eh. Kasi kung maliin, kasi kung ganun lagi ang maging content ng channel mo, puro sugar coated na mga sugar coated na mga contents na hindi inclined, na hindi katotohanan base sa na-experience mo, pangit. Kasi ang gusto nating ang gusto nating i-establish yung talaga yung katotohanan, kasi maraming ang nangangarap na gustong pumunta ng Canada na dapat ang i-serve natin sa kanila, yung ipakain natin sa kanila, which is yung talaga actual na nangyari sa sayo, sa buhay mo doon. Hindi tayo pwede magsinungaling, mag-establish ng lies, sugarcoat lagi para lang dumami yung views natin sa YouTube channel natin. Hindi. Manalo! Para sa akin, kung ano yung talaga experience mo, para kung sakaling yung mga applicants na papunta ng Canada, yung mga newbie, yung mga nagdi-dream, maging handa sila sa future na mangyayari. Hindi yung dahil in terms ng views sake lang, para maging maganda yung views mo, puro i-feed mo dito sa thumbnail mo, puro kagandahan. Wala man lang yung talagang negative na nangyayari. Hindi mo man lang na-share yung actual na nangyari sa Canada. Hindi eh. Para sa akin, kung sakaling andun man ako soon, awan ng Diyos, kung ano talaga yung experience ko, kung ako talaga minaliit ng isang Canadian, i-share ko yun. Pero hindi ko generalize yan, kasi unang-una, may individual differences tayo eh. Iba-iba ang ugali ng tao. Malamang malay natin kung sakaling andun ako sa sitwasyon na discriminate ako ng isang Canadian, hindi ko ilalahat yan, hindi yan pangkalahatan, kundi yun lang, i-share ko lang kung ano nangyari. Pero laging disclaimer na hindi ito yung laging nangyayari. Yun lang base sa experience ko. Lagi tayo merong disclaimer doon sa ating content. Kasi hindi natin pwedeng i-judge. Walang verdict na mangyayari sa pangkalahatan. Ganun lang mga kamanoy. Kaya dito ko sir na Noli Canlas, mahirap manirahan dyan sa Canada, bahal lahat. Yeah, tama siguro, kasi kung tatanungin talaga, kung base doon sa mga vlogs talaga na nangyayari, unang-una napakataas ng tax talaga sa Canada. Doon nga, base nga doon sa kabats ko, sa first batch na dapat kasama ko ngayon, kasama ko doon sa dapat kasama ko doon sa Canada, kasi umatras ako doon sa first application ko, na doon sa Victoria, sa area nila sa BC, sa Victoria Island, ang tax nila is 12%. Napakalaki ng percent ng tax. Pero ang kagandahan kasi doon sa Canada mga kamanoy, kasi mayroon silang annual refund, at yun ang gusto kong malaman, na ang pagkakaintindi ko, yung annual refund, yung mga tax na na-consume mo, na nagastos mo sa buong taon, ay binabalik sa iyo ng gobyerno ng Canada, ng provincial ng kada, ewan ko, di ko sure parang ganoon. I-share nyo nga sa akin mga kamanoy, kung totoo ba yun na once nag-spend ka ng, halimbawa nakapag-spend ka ng, sabihin natin example lang nakapag-spend ka ng 1,000 Canadian dollar sa isang taon sa tax lang, ibabalik sa iyo ng buo na 1,000 straight to your pocket. Karang ganun yung pagkakaintindi ko binabalik yung, merong annual refund sa Canada na binabalik yung tax na nagastos nila sa buong taon. Yun na yun ang bali-balita ko hindi ko sure, pero sa mga taga dyan sa Canada, comment nyo ako man, i-correct nyo ako kung ano ba yung sinasabi dyan na annual tax refund to. Salamat mga kanay. Sir Noli, Peace Show, saka si Randy, agree ako dyan. Kailangan lang talaga ng sipag. Pag hindi ka talaga mapili sa trabaho, mabubuhay ka of course, kahit naman sa Pilipinas. Ay, panalo mga manoy. Alright. So may mga comment pa pala, ano mga dapat natin pag-usapan, or sa mga taga dyan o sa mga gusto pang magtanong, comment lang kayo, pag-usapan natin.